Magandang araw Pilipinas, ako po Senyoy ng What's News. Employee retention, problema ngayon ng mga kumpanya. Isa sa mga problema ngayon ng maraming kumpanya ay ang employee retention ayon sa pag-aaral ng Sprout Solutions. Marami umano ang mga empleyadong hindi mapirme sa kanilang mga trabaho at palipat-lipat. Taong 2021 ang maramdaman ng mass voluntary resignation ng mga empleyado o the Great Resignation. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin umano ito. Ayon sa ilang mga eksperto, posible umanong nakaapekto ang digital revolution at work from home setup na nagsimula noong pandemya. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, makakasama po natin ngayon si Perry at Coco. Yun, dami na lang The nagre-resign. Great Resignation. Tawag. Well, nung panahon ng pandemic, understandable why. Kasi nga, naka-lockdown dahil nga ipababaril ni Digong ang virus sa mga military niya. Tapos, alam naman natin na na hindi lang naman tayo yung naapektuhan ng buong mundo. But since last year, halos back to normal na yung sitwasyon eh. So pwede na bumalik sa work. But Marami pa rin nagre-resign. Totoo naman. At sabi nga, ayon nga sa mga survey or mga pag-aaral ng mga eksperto, ay dahil nga raw sa mga nakikita sa internet na pag minsan nakikita nila na mas okay yung mas okay yung treatment ng mga empleyado sa iba. So feel nila medyo unfair yung current situation nila. So magre-resign sila at mag-apply sa iba. Pero alam niyo bang hindi lahat ng company ay para sa lahat ng tao. Kasi depende yan dun sa type ng trabaho. Halimbawa, merong ibang tao magta-thrive sa call center, lalo na yung mga friendly, mahilig magsalita, mahilig makipag sa mga tao, makipag-social Ako, hindi ako ganun eh. Pero nag-call center ako. Ngayon, mas nagugusto ko yung dito nga sa production, sa iWonder, yung mga graphics yun. Mga likod ng camera. Ito yung mga problems na nakikita ko na hindi pinag-uusapan sa mainstream media sa mga balita. Ang lagi lang sinasabi kasi kailangan daw na magkaroon ng magandang pagtrato yung mga employer sa mga empleyado. Isang maliit na part lang yun. Kasi ang nagiging solusyon nila, naglagay sila ng slide sa loob ng office, naglagay ng kung ano-anong activity na pang pa-entertainment sa mga empleyado. Pero ang pinaka para sa akin, ang nakikita ko bakit magi-stay ang isang tao sa isang company kahit na wala naman kasi trabaho madali eh. 'Di ba? Kayo, yung mismong freelancing work niyo, 'di ba? Walang madaling trabaho. Kahit yung gusto nyong ginagawa, meron time at time na mapaburnout kayo, mahirapan kayo, feeling nyo di kayo nag-grow. Walang perfect na work area. Inherent na yan. Ang nakikita kong bakit mag-i-stay isang tao, bakit ako nag-i-stay sa GMA? Benefits? Yes. Kasi secured ka. Security yung isa sa pinaka nakikita kong dahilan na ayaw pag-usapan. Kasi para maging secure ang isang empleyado, kailangan niya ma-regular sa trabaho. Kasi kapag regular ka sa work, every year, nagkakaroon ka ng increase na hindi mo hinihingi. Isama mo na rin yung less iintindihin. Bawa, part nung dahil nga empleyado ka, sila gumagawa ng tax mo. Kapag ikaw ay freelancer, ikaw ang mag-hire ka pa ng gagawa ng tax o ikaw mismo yung gagawa ng tax, di ba, Senyoy? Di ba? So, meron ding downside yung pagiging freelancer. Kasi halimbawa, ako by the age of 40, hindi ko na kaya na maging freelancer dahil mahirap nang sumabay doon sa market dahil marami na mas bata, marami na mga bagong technology. So, marami na akong kaagaw.
Di ba? Bukod sa ano, pag walang free, dahil nga hindi ka naman regular, wala kang mga benefits na ano, ikaw ang magbabayad ng mga voluntary lahat yung ano, bayarin mo yung SSS, PhilHealth, etc. Tapos yung benefits ng ano ng regular employee, wala ka rin nun. Guys, ito rin, nababawasan yung productivity mo kasi nga, hindi ka sure kung bukas may trabaho mo pa ba. O, tsaka dahil freelancer, base lang sa client. So, dahil Oo. hindi kumpanya yung ano nyo, yung work nyo, hindi regular employee, wala rin yung ano, mga 13th month, mga bonus, tapos may iba pa nga ano pag hindi ka regular, no work, no pay. Yung sa mga ano. Tapos ano nga, dahil marami kayong freelancer, papabaan pa kayo ng presyo. Mm-mm. Kasi ano, gusto ko to kasi ano, mas mura sa kanya, ganito ganyan. Yung iba either babaan yung ano nila, quality ng gawa nila or ano, Presyo. babaan nila ang presyo nila pero kahit unfair dun sa nila, kahit medyo lugi na ang dating para sa kanila. So, isang factor lang din yung security. Pangalawa, ang hirap mag-work, lalo na kapag yung sa commuting, lalo na sa Maynila. Kasi gaano kalaking School, transportation vehicles yung nawala. Nadoble na yung Oo, pamasahe. pahirapan pa sumakay. Sabi ko, bukod sa nadoble, ilan lang yung bumabiyahe. Di ba sa jeep, ang minimum, magkano yun naman? 13, 14? Well, Di ba nagtaas na? 11 lang nung nakaraan. Ay, kaya 13 yata. 13 na. 13, nagtaas na eh. 13. Pero dahil nga sa wala nang sa ano, kaya sa Malolos, 13 pesos dapat yung jeep. Pero dahil wala ng jeep, wala kang jeep makita sa isang oras, ay pilitan ka mag-e-bike. At ang bayad sa e-bike ay 20 pesos. So, 7 pesos agad ang patong nun. At mabagal pa yun kasi hindi naman kasing bilis yun ng jeep. Depende And- pa kung gaano kakalayo. okay, sabihin na natin ma-regular ka sa trabaho, pero yung basic minimum pay, maliit. Di ba? Ang laki ng kalta sa'yo sa kuryente, sa pamasahe, sa pagkain. Tapos, hindi lang naman siya 8 hours of work. Kasi, yung biyahe mo, minsan, inaabot ka ng oras in between. Yun yung papunta, tsaka yung pabalik. Kaya nga, yung iba, mas gusto yung work from home, kagaya nung sa setup ko. Yung iba nga, sabi nila na ano may, kasi ba marami rin nang lumalabas na ano ngayon na mag-ano ka lang, may internet ka lang, may computer ka lang, mas malaki nakita mo kumpara sa 8 hours na work mo dati. Then maraming nagaganon ngayon, di ba? Lumalabas Depende na yan. ads ngayon na ganyan. Hindi kasi lahat din ay para sa online work. Kasi ang problema sa online work, walang oras yung trabaho mo. Di ba? Halimbawa, kukuha ka ng work from sa abroad. Minsan yung as a virtual assistant, hindi lang naman isa maging kliyente mo, dapat marami para sabihin natin maging ma-meet mo yung monthly dues mo, lalo na yung mga pangangailangan mo. Kasi una, kailangan mo ng maayos at matinong internet. Pangalawa, computer, yung maintenance niya, yung kuryente niya, di ba? Yung syempre, pagkain mo. And then, eventually, yung iba dyan, kailangan mo rin mag-invest sa matinong tawag nito. Yung app para dun sa freelancing tool. Diba? Ano pa, mag-subscribe. Merong free, merong for kailangan mag-subscribe. Mga subscription pa. Pero again, hindi lahat ng online work ay para sa lahat ng tao. Merong iba na mas pipiliin yung mas komportable kasi yun na meron ako talagang kausap. Parang gano'n. So, hindi siya para sa lahat. Depende yan. So, yan yung pangalawang problema. Walang masyadong option sa mga pwedeng maging trabaho sa Pilipinas kasi nga, tayo ay tinuturuan o pinapag-aral na maging skilled worker lang. Halimbawa, maging welder, maging caregiver, maging nurse, maging karpentero, maging bartender. Yun yung mga tinetrain sa atin. OFW tayo para sa ibang bansa. Kaya nga. So, kahit nasabihin natin na may online work, kung hindi naman tayo hinahasa sa ganong field, baliwala. Computer literacy. Gagawa lang ng resume, mali-mali pa yung grammar. Paano ka papasa, diba?
And then third, ang isa pang malaking kakulangan na nabanggit ko na kanina ay yung yung minimum wage. Kasi nga halos lahat nagtaas na eh. Mm-mm. 'Di ba? What more pa yung tawag dito, yung sa yung sa sahod mo. Kaya mas nai-entice yung mga tao mag-ibang bansa. Imbes na dito. Yung tipong linggo-linggo tumataas yung gastusin tapos yung sa'yo fix pa rin. Tapos alam niyo ba kung bakit hindi magandang nag-OFW yung mga tao right after nila graduate? Kasi pag nagtagal sila doon, hindi na sila bumabalik. Yung pamilya nila, kinukuha nila doon na sila mag-stay. At kapag sila ay green card holder na, sa palagay nyo pa, magre-remit pa sila. Di na. Diba? Ganun ba yung pag pag nag... Pag nakuha nila yung pamilya, sino pa padadalhan nila sa Pilipinas? Wala na. So, hindi na. So, yung kinikita nila, yung taxes doon, hindi na napupunta sa kaba ng bayan. Bali, wala na. Diba? Lalo na ngayon, daming mga nagsiuwian na mula abroad. Sa ngayon, oo. Pero eventually, aalis pa rin yung mga yan. Kasi nga, wala oportunidad masyado dito. Kung meron man, para lang sa ilang individual, yung opportunity na ikaw ay kumita ng, sabihin natin, decent enough. Kasi nga, yung pagiging regular ay optional. Depende sa employer, hindi depende sa empleyado. So, yun. Abangan natin ang iba pang update patungkol sa mga sitwasyon ng mga empleyado dito sa Pilipinas. Sa work. Kung may improvement bang magaganap sa mga susunod na I doubt kasi ang pangulo natin ay mas Fly. hindi naman sa fly pero okay lang naman lumipad kung merong nangyayari. Kung wala naman, para saan pa? Gagawang adventure. So, yun. Abangan natin yung pang update patungkol dyan. At para po sa iyo pang kung sino malaman ang aming opinion patungkol sa ibang news. So, balita, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA na sa aming YouTube channel. At maraming salamat po. Yan po ang ating What's News.